Ikaw ba ay buntis at gusto mong makakuha ng 70 to 80,000 SSS maternity benefit? Pag-usapan natin kung ano ang dapat mong gawin. Kaya tara, samahan niyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Kung ikaw ay employed, self-employed, OFW, non-working spouse, kasambahay, or voluntary paying members, para sa iyo ang video na to. So una, dapat meron kang at least 6 months na posted contribution sa iyong qualifying period. So para sa mga nagtatanong kung paano malalaman ang qualifying period mo. So para malaman ito, dapat mong i-check ang month of contingency mo or yung EDD or yung tinatawag na estimated date of delivery. So for example, itong nasa chart, yung month of contingency or date of delivery ay nandito sa gilid, yung kulay blue. So for example, January, February, or March kayo ng 2025 manganganak, yung estimated ninyo na manganganak kayo. So yung qualifying period ninyo is October 2023 hanggang September 2024. At kung April, May, June naman kayo manganganak, dapat yung qualifying period ninyo ay January 2024 hanggang December 2024. At para naman sa July, August at September 2025, dapat may hulog kayo ng April 2024 hanggang March 2025. At sa October, November, December 2025 kayo manganganak, dapat yung qualifying period ninyo is July 2024 hanggang June 2025. So may nakalagay po dyan na you should paid at least 3 months. So sa qualifying period niyo guys, dapat makapagbayad kayo ng at least 3 months. So qualified na po kayo niyan at may makukuha na po kayo kay SSS. Pero ang pinag-uusapan natin dito kung paano makukuha yung 70,000 na maternity benefit. So para makuha po yung total na 70,000 na maternity benefit, dapat may hulog kayo na at least 6 months. Take note po, dapat at least 6 months yung mahuhulog ninyo. So para sa mga voluntary, dapat may hulog kayo ng at least 6 months na may tag 2,800 per month yung ihuhulog ninyo para makuha ninyo yung maternity benefit na 70,000. So for example, manganganak kayo ng January, February, or March. Tapos yung qualifying period ninyo is October 2023 hanggang September 2024. So for example, ito yung nahulog ninyo sa mga buwan na yun guys. Sa October wala, November meron, January meron, March meron, May, June meron, September meron, yung July, August wala. Kahit pa putol-putol yan guys, basta umabot siya ng 6 months tapos may tig 2,800 yung binayad ninyo, pasok pa rin po kayo sa 70,000 pesos na maternity benefit. At para naman sa mga nagtatanong, paano daw kung may 6 na 2,800 silang binayad pero hindi magkakasunod-sunod? Kagaya niyan, may 1.5, may 1.7, may 2.8, may 1.6, 1.4, 1.2, ganyan. Pero may 6 siya na 2,800 na binayad. So ang ibig sabihin niyan, pasok po kayo para makakuha ng 70,000 kasi meron kayong 6 na 2,800. By the way guys, kung bababa naman sa 2,800 yung bayad niyo pero meron kayong 6 or 3 contribution, may makukuha pa rin kayo pero hindi nga lang aabot ng 70,000. At by the way guys, may ginawa na din po pala akong video kung paano makompute yung makukuha ninyong maternity benefit. So ganito guys, kung normal yung panganganak ninyo, 70,000 talaga yung makukuha ninyo. Pero kung solo parent kayo, magiging 80,000 po yung makukuha ninyo. So panoorin nyo na lang po yung video ko kung paano i-compute yan. Basta kung meron lang kayong at least 6 months na posted contribution na tag 2,800, ay pasok po kayo sa 70,000 or 80,000 na maternity benefit. At pangalawa ninyong dapat gawin para makakuha ng maternity benefit ay mag-submit kayo ng MAT-1 o yung tinatawag natin na maternity notification. Ginagawa yan para malaman or ma-notify sa SSS na nagdadalang tao kayo or kasalukuyan kayong buntis.
Pangatlo, mag-enroll po kayo ng bank account or e-wallet sa inyong DAEM o yung tinatawag na Disbursement Account Enrollment Module kasi doon po isasend ni SSS yung pera na matatanggap ninyo. So dito guys, pwede kayo mag-enroll ng bank account or e-wallets, Paymaya, GCash, CoinsPH, at pati na mga remittance center kagaya ng Imlo Willier at marami pa. Basta make sure po kung kanino nakapangalan yung SSS account na gagamitin, dapat sa kanya din po nakapangalan yung bank account or e-wallets na gagamitin ninyo. For example, single pa yung SSS account ninyo tapos yung e-wallets or bank account na gagamitin ninyo sa pagpaparegister is married na, yan po ay hindi pwede. Dapat parehas po yung pangalan at yung apelyido. So kung single doon, dapat single din yung bank account na gagamitin nyo or yung e-wallets. Kung married yung SSS account niyo, dapat married din yung bank account or yung e-wallets na ipaparegister ninyo. And by the way guys, may video na po akong ginawa kung paano mag-register ng mga bank accounts or e-wallets sa inyong SSS account disbursement enrollment module. So pwede ko pong ilagay yung link sa description box para hindi na po kayo mahirapang maghanap. Pang-apat, mag-submit po kayo dapat ng MAT2. Gagawin po ninyo yan after ninyong manganak. So may makikita po kayo doon sa inyong SSS online account na submit maternity notification. Ito po yung MAT1. Tapos yung apply for maternity benefit, ito na yung MAT2. So ito na yung i-click ninyo. So by the way guys, gagawa po ako ng video dyan, separate video para sa maternity notification at maternity benefit. At para sa mga nagtatanong kung ano yung requirements na dapat nating i-submit kung tayo ay mag-a-apply ng maternity benefit na yung MAT2. So una ay yung birth certificate ni baby na may CTC or Certified True Copy at yung original receipt or yung acknowledgement receipt na in-issue ng local civil registrar. At pagkatapos niyan, mag-i-email na sa iyo si SSS kung approve ba ang SSS maternity benefit application ninyo. At mag-i-email din sila kung magkano ang makukuha ninyo. So ulitin ko guys, dapat nakahulog kayo ng at least 6 months at may 2,800 na hulog kayo sa loob ng 6 months na yon. May 2,800 per month na hulog kayo para makuha nyo po yung 70,000 na maternity benefit kung normal or cesarean. Tapos 80,000 naman kung may 2,800 per month kayong hulog sa loob ng 6 months sa inyong qualifying period kung kayo ay solo parent. Kasi mataas po ang number of days ng solo parent kaysa cesarean or normal na pagpapanganak. At abangan nyo yung next video ko kung paano mag-apply ng MAT1 or maternity notification at paano mag-apply ng maternity benefit, yung MAT2.